Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Good morning! Magandang umaga po ng Webes sa inyong lahat mga kaibigan. Samahan niyo po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, sa panibagong oras ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita. Arangkada Balita. Narito na ang headlines para nga sa Arangkada Balita ngayong araw ng Webes. Sa unang araw sa bagong buwan ng Pebrero taong 2024, utang ng Pilipinas lumobo pa. Arangkada Balita. Mga yan sa politika, posibleng makaapekto sa ekonomiya ng bansa ayon yan sa NEDA. Arangkada Balita. Muling pagbuhay sa panukalang ihiwalay ang Mindanao sa bansa pinalagan ng mga expert. Arangkada Balita. Presyo ng bangus at tilapia stable pa rin. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, rebelding grupo umatake sa Pakistan, 10 katao patay. Arangkada Balita. Sa balitang sports, Magnolia Hot Shots pasok na sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Arangkada Balita. Sa mundo naman ng showbiz, aba, Catherine Bernardo at Jericho Rosales na ispatang magkasama. Arangkada Balita. At sa ating viral news, video ng batang nangungulila sa yumaong ama kumurot sa puso ng netizens. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada sa bansa. Arangkada Balita.
Samantala, ibinabala ng NEDA, National Economic and Development Authority, na makakasira sa ekonomiya ang gulo sa politika. Ito naman ang tugon ni NEDA Secretary o Director General Arsenio Balisacan nang tanungin kaugnay ng posibleng epekto sa paglago ng ekonomiya ng bangayan ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte, gayon din ng Senado at ng Kamara. Sa idinaos na press conference kaugnay ng fourth quarter performance ng Philippine economy, sinabi ng kalihim na ang political instability sa anumang bansa ay makakapinsala sa ekonomiya nito. Binigyan din pa ni Secretary Balisacan na mahalagang mapanatili ang stability, katatagan o kaayusan sa politika dahil dito nagmumula ang malalaking desisyon, partikular sa investments. Arangkada Balita! Naniniwala naman ang political analyst na si Professor Ranjit Rai na makakaapekto sa tiwala ng investors ang patuloy na bangayan sa pagitan ng political families nina Duterte at Marcos. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Professor Rai na unti-unti nang nakakabawi ang ekonomiya ng bansa sa pandemya, subalit masasayang lamang ito dahil sa iringan sa politika. Mas mainam niya na sa halip na pagtuunan ng pansin ang charter change, bigyang priority na lamang ang mga issue na malapit sa sikmura ng taong bayan. Ang importante dito ho yung ingay at yung bangayan, nakakahadlang siya una sa service bayan. Pangalawa, yung mga namumuhunan ho sa atin, syempre kinakabahan yan dahil parang ang gulo eh. May mga tanawagan pang ibang mga tao for destabilization. So baka ho maka-apekto sa maganda na natin kinulain, nag-recover na ekonomiya galing sa COVID. Nakakita natin sa OCA Research Surveys ng third quarter and fourth quarter ho. Ito po yung optimism ng mga tao. Yung pananaw ng mga tao na magbabago ang buhay nila over the next 6 months. Yan po ang tinig ni UP political analyst Professor Ranjit Rai sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Nare-respeto naman daw nitong si Vice President Sara Duterte ang mga pananaw ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang mga kapatid. Ito ay sa gitna ng maanghang na banatan ni na dating Pangulong Digong, Davao City Mayor Sebastian Duterte at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay VP Sara, hindi niya kailangang sumang-ayon sa mga ito. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Nagpasalamat din si VP Sara sa paggalang o pagbibigay respeto ng Pangulong Marcos sa kanyang mga paninindigan, kabilang dito ang alingas-ngas na may nangyayaring bayaran sa mga lalagda sa People's Initiative upang maamendahan ang saligang batas. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan, katulad na lang ng aking pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. At sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, seguridad at marami pang ibang issue na pasan-pasan ng mga Pilipino. Yan po naman ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Arangkada Balita! Bago tayo magpatuloy sa iba pang malalaking mga balita dito sa Arangkada Balita, dakon po muna natin ang magiging taya ng panahon. Nasa linya na po si Miss Rhea Torres mula sa Pag-asa. Miss Rhea, good morning! Yes po, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay sa update po sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. Asahan pa rin po natin yung mga pag-ulan or mga lawakang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, dulot po yung trough or extension ng isang low pressure area. Sa ngayon po, asahan po natin yung scattered to widespread na mga pag-ulan sa Caraga, Davao Region at Soc-Sargen, at pinag-iingat pa rin po yung ating mga kababayan dyan dahil posible pa rin po yung mga pagbaha o landslides dulot ng malalakas na mga pag-ulan.
Sa bahagi naman po ng Central Visayas, Southern Leyte at nalalabing bahagi ng Mindanao, dulot pa rin po ng epekto ng trough or extension nitong low pressure area. Makakaranas pa rin po ng maulap na papurin na may kasamang kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa areas naman po ng Luzon, patuloy pa rin pong umiiral ang hanging amihan or northeast monsoon at magdadala po ito ng may hinang mga pag-ulan sa Aurora, Quezon at Bicol region. At samantala sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, magpapatuloy ang maaliwalas na panahon, liban na lamang sa mga tsansang may hinang mga pag-ulan sa areas po ng Luzon at sa nalalabing bahagi ng Visayas, mostly mga isolated rain showers or thunderstorms ang mararanasan. Sa ngayon po, wala po tayong gale warning na nakataasan ng baybayin ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa mga planong pumalaot sa silangang baybayin ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil inaasahan pa rin po yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ngayong araw maglalaro mula 20 to 29 degrees Celsius, 14 to 24 degrees sa Baguio City, para po sa Legazpi City 24 to 31 degrees Celsius, 25 to 30 sa Metro Cebu at sa Metro Davao 23 to 26 degrees Celsius. At yan po munang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Yan mo mga kaibigan, ang pinakahuling update or weather report mula po sa Pag-asa sa pamamagitan po ni Binibining Rhea Torres. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, isinusulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay dating Pangulong Duterte, si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang mangunguna sa pagpapapirma kaugnay sa pagsusulong ng paghihiwalay dito sa Mindanao. Dagdag pa ng dating Davao City Mayor, si congressman ngayon, si Alvarez, na ang unang nagtulak nito. Git pa ni dating Pangulong Digong, kayang magsolo ng Mindanao dahil mayaman ito. Arangkada Balita! Ang reaksyon naman ng mga expert sa nasabing report, naniniwala naman ang ilang eksperto na hindi naaayon sa saligang batas ang paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ito naman ay sa gitna ng panukala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay na ang nasabing pulo sa bansa. Ayon kay Law Professor Attorney Ernesto Neri, bagamat naging posible ang secession sa ibang bansa, hindi maaaring ideklarang hiwalay na ang kahit anumang lugar sa Pilipinas. Ito rin ang paniwala ng isa pang law expert na si Attorney Mike Chu hinggil sa nasabing usapin. Gayunman, para kay Attorney Chu, hindi pa maituturing na rebelyon o sedisyon ang pagsusulong ni dating Pangulong Digong na ihiwalay ang Mindanao sa bansa. Arangkada Balita! Tutol naman si Senador Coco Pimentel o Senate Minority Leader Coco Pimentel sa anumang panukalang ihiwalay ang isang bahagi ng Pilipinas mula sa teritoryo ng bansa. Kasunod naman ito ng naging pahayag nga o pagsusulong o pagbuhay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maglulunsad ang kanyang kampo ng signature drive upang isulong ang paghihiwalay ng Mindanao sa bansa. Ayon kay Senador Pimentel, sa ngayon ay ayaw muna niyang magkomento dahil kailangan munang pag-aralang mabuti ang nasabing plano. Bagamat nilinaw ng senador na hindi siya pabor sa paghiwalay ng anumang lugar sa bansa. Arangkada Balita! O ayon dito pa kay Senador Pimentel, kailangan daw ang patuloy na pagtutulungan para magkaroon ng tinatawag niyang working effective state ang Pilipinas. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa ring balita, 19 na minuto makalipas ang 5 ng umaga, nais pag-aralan ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers ang panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kasunod nga ito ng plano ni dating Pangulo
Pagluluwag daw sa economic restrictions at pagpapalakas ng purchasing power ng mga Pinoy, target ng pamahalaan. Alamin po natin ang kabuoang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Kumpiyansa ang NEDA o National Economic and Development Authority na kayang maabot ang 6.5 hanggang 7.5% na paglago ng ekonomiya o yung GDP growth ng Pilipinas sa taong 2024. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kailangan lamang na ipatupad ang ilang mga hakbang na makatutulong upang maging posible ito. Kasama na raw dito ang pagtugon sa supply side constraints, pagluluwag sa investment restrictions at pagpapalakas ng purchasing power ng publiko. Anya kasama rin sa kailangang gawin ng pamahalaan ay ang pagpapalakas ng produksyon ng sektor ng agrikultura, pagbabawas sa epekto ng El Nino, pagkontrol sa African Swine Fever at iba pang mga peste at sakit. Kasama rin anya rito ang pagpapalakas sa ease of doing business habang tinutugunan ang mga issue kaugnay ng pag-angat ng presyo ng mga pangunahing bilihin na maaaring makaapekto sa mga mahihirap na Pilipino. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, planong ikalas o hiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, sinutulan ng ilang kongresista. Ang mga detalye sa ulat na yan ni Patrol number 11, Tina Nolasco. Mariing inalamahan ng ilang mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso ang plano ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Gitni Dalipe, wala siyang nakikitang kapakinabangan para sa Pilipinas ng nasabing plano porke baan niya may distrito na nakatanggap ng 51 billion pesos, nais na ng mga ito na ibukod ang Mindanao. Anya, hindi ito maganda para sa ekonomiya at baka lalo pang maging dihado ang pulo. Habang biro naman ni Camiguin Representative Hudin Romualdo, hindi magandang tingnan na isa lang ang star sa seal ng Kamara kapag aalisin ang Mindanao. Kung plano talagaan niya ito ni na Duterte at Alvarez, dapat ay ginawa na ito noong pang nasa posisyon sila dahil lumalabas na ito'y propaganda. Kaugnay nito, nanawagan naman si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na ihinto na ang ganitong uri ng panukala at bigyan ng pagkakataon si PBBM na pamunuan ang buong bansa at tugunan ang pangangailangan ng Mindanao. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bugso ng ating balitaan dito po sa Arangkada Balita sa oras na alas 5:30 o 30 ng umaga. Nakuha natin ang mga lalawigan para sa ating Ronda Provincial Reports, multi-million peso project kaugnay ng Build more projects ng gobyerno natapos na raw at binuksan dyan sa bahagi ng Calabar Zone. Alamin natin ang kabuuang report. Ihahatid ni Kuya Arman Cambe. Kuya Arman, good morning! Good morning, Ate Juday. 3 multi-million projects sa ilalim ng programa ng pamahalaan Build More Programs ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang natapos na ng DPWH at sabay-sabay na binuksan ngayong buwan sa mga lalawigan ng Batangas at Rizal. Ayon kay DPWH Regional Director ng Calabar Zone na si Engineer Jovel Mendoza, ang mga nasabing proyekto ay ang Taal Lake Circumferential Road sa Balete, Batangas na ginastosan ng pamahalaan ng 57 milyong piso. Natapos na rin at napapakinabangan ng mga magsasaka ng niyog ang Farm to Market Road sa Lemery, Batangas na magpapabili sa biyahe ng mga ani at coconut products patungo sa mga lungsod at karatig bayan. Binuksan na rin ang Farm to Market Road sa Mahabang Parang, Angono, Rizal na lubos na pinakikinabangan ng mga residenteng nanaturang bayan. Ayon pa kay Engineer Mendoza, may mga mas malalaki pang proyekto ang kanyang tanggapan na malapit nang matapos at buksan para sa publiko na maglalakbay
sa Calabarzon. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para simpilang may tonong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, nananatiling matatag ang presyo ng bangus at tilapia sa mga pamilihan sa Metro Manila. Batay sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagkakahalaga ng 180 pesos per kilo ang presyo ng medium-sized bangus mula sa Bulacan at Pangasinan. Habang ang medium-sized tilapia naman mula sa Batangas at Pampanga ay nasa 120 pesos kada kilo. Iniulat din ng DAB-FAR na bumaba ang farm gate price ng tilapia sa 85 hanggang 83 o 88 pesos habang nasa 130 hanggang 140 pesos naman ang farm gate price ng bangus. Paliwanag ng BFAR na nanatiling stable ang presyo ng mga ito dahil sa sapat na supply mula sa mga farm. Samantala, asahan naman daw ang pagtaas ng supply o ng presyo ng galunggong sa mga pamilihan dahil sa pagtatapos ng closed fishing season. Arangkada Balita! Itong 5 minuto makalipas ang ikalima ng umaga, punta tayo sa mga lalawigan pa rin. Alam
Alamin po natin ang hatid na ulat nitong si Ronald Idol Domingo mula dyan sa Ilocos Norte. Idol, good morning! Good morning, Ma'am Judith. Ang tatlong grupo ng mga magsasaka sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte ay nakinabang sa mga Sinotrack na donasyon sa kanila upang magamit sa pagpapalaganap ng kanilang mga pananim sa bukid. Ayon kay Mayor Mike Hernando, ibinigay ang mga truck na kahilingan ng mga kinaukulang asosasyon ng mga magsasaka. Tinukoy niya ang mga benepisyaryo mula sa Barangay San Pablo Tobacco Farmers Association Incorporated, Tobacco Farmers Association Incorporated at sa San Nicolas, Ilocos Norte, Mango Growers and Mango Growers and Contractors Association Incorporated. Ang mga pundo mula sa Republic Act 7171 o excise tax ng tabako ay ginamit sa pangbili ng mga nasabing equipment. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat. Pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Inaasahan namang bababa sa 2.8% hanggang 3.6% ang inflation nitong Enero. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nakaapekto sa upward pressure ng inflation ang mataas na presyo ng agricultural items tulad ng bigas, karne, prutas at isda. Kabilang din sa maaring makapagpataas ng inflation ang pagmahal ng presyo ng petrolyo, kuryente, buwis at palitan ng piso kontra dolyar. Posible namang mapababa ng ilang porsyento ang inflation dahil sa mababang presyo ng gulay at asukal. Arangkada Balita! Nababahala ang National Economic Development Authority sa bumababang paggastos ng mga Pilipino sa pagkain dulot ng mataas na presyo. Sinabi ni NEDA Director General Arsenio Balisacan na magdodoble kayod ang ahensya upang makontrol ang inflation o bilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Magtatatagaan niya ang NEDA ng agriculture value chain, paggamit ng strategic trade policy at mekanismo na magpapalakas ng purchasing power ng mga Pilipino. Gayunman, naniniwala pa rin ang NEDA na magbabagong datos tulad ng mga nakalipas na buwan. Arangkada Balita! Sa usapin naman ng Chacha, 40 minuto makalipas ang 5:00 ng umaga, walang inilaang dagdag pondo sa COMELEC para sa People's Initiative na nagsusulong ng charter change. Ito naman ang muling giniit ni COMELEC Chairman George Garcia sa gitna ng usapin ng People's Initiative upang maamendahan ang saligang batas. Ayon kay Chairman Garcia, para sa pagpapagawa ng tanggapan ng poll body at paghahanda sa halalan 2025, ang 12 bilyong pisong dagdag pondo sa kanilang ahensya. Nilinaw din ng COMELEC Chief na hindi illegal ang ginawa nilang
Marcos bago patulan si House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Super Ate, bagamat sinuspende ng COMELEC ang lahat ng proseso sa pangangalap ng lagda para sa People's Initiative, matatandaang sa pagdinig ng Senado lumitaw na nakapagpulong si Speaker Romualdez sa grupong pirma na nagsusulong ng People's Initiative. Kaya naniniwala ang mga senador na suportado at tumutulong sina Speaker Romualdez, gayon din ang iba pa mga kongresista sa pangangalap ng pirma. Una nang inihayag ni Speaker Romualdez na hindi naman kailangang maging bastos, bukas naman niya siya sa makabuluhang makikipag-usap sa kanyang pinsang si Senador Amy Marcos. Arangkada Balita! Tumanggi naman ang mga senador sa panawagan ng mga kongresista na itigil na ang investigasyon ng Senado sa alingas-ngas sa may nangyayaring bayaran sa mga lalagda o lumagda sa People's Initiative para maamendahan ang saligang batas. Ayon kay Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation Chairperson Amy Marcos, tuloy ang kanilang investigasyon hanggat hindi anya malinaw na itinigil na ang pangangalap ng pirma para sa People's Initiative. Dagdag pa ni Senador Marcos, malinaw sa sinabi ng Commission on Elections na walang expiration ng mga lagda at pwede pa rin itong gamitin ng mga nagsusulong ng tsa-tsa. Binigyan din pa ni Super Ate na dapat maging malinaw na nakalibing na ang People's Initiative at hindi na magagamit ang mga pirmang nalikom dito na anyay ginamitan ng pananakot at panunuhol. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:44 ng umaga, balik tayo sa mga lalawigan. Ilang libong mamamayan dyan sa Zambales, nakinabang daw. Saan? Alamin natin ang mga detalye sa ulat ni Johnny Gole. Kuya Johnny, good morning. Yes, Juday, good morning. Ito ay kauna-unahan na ginawa dito sa Central Luzon. Itong first bagong Pilipinas Servicio Fair dito sa lalawigan ng Zambales. Ito yung kauna-unahang trade fair na isinagawa dito sa Central Luzon. So inilunsad nga dito sa lalawigan ng Zambales yung unang bagong Pilipinas Servicio Fair dito sa Central Luzon. Ang nasabing aktibidad ay sa inisyatiba nitong si Zambales 1st District Representative Doris Nanay Bing Manikis. Ayon dito kay Congresswoman Manikis, ito ay kauna-unahang inilunsada dito sa gitna Luzon at ikasampu dito sa buong bansa. Layunin nitong nasabing aktibidad ayon kay Manikis ay upang tulungan nga sa iba't ibang serbisyo ang mga mamamayan sa lalo na itong mga mahihirap dito sa lalawigan ng Zambales. Kaakibat nitong nasabing serbisyo sa bagong Pilipinas sa Servicio Fair ay itong pagdala rito ng kadiwa ng Pangulo, itong food trade fair, passport on wheels, driver's license registration, at marami pang ibang mga serbisyo publiko, kabilang na rito yung medical services at financial assistance. Kasabay nung launching na nasabing proyekto, inuulat nitong si Manikis na nasa 654 milyon halaga ng iba't ibang mga national government projects at mga programa ang nadala niya dito sa kanyang distrito. Bukod pa ito sa 154 milyong pisong halaga ng financial assistance. Nasa 90,000 individuals daw itong nakinabang para sa 177 na serbisyo publiko na nadala dito sa lalawigan ng Zambales ng national government na kinabibilangan ng financial aid, scholarship grant, livelihood assistance at agriculture. Kasama rito yung mga mangingisda at kasama rin dito sa nasabing pagbibigay tulong itong fuel at fertilizer subsidy. Isinagawa ang naturang aktibidad simula noong January 28 hanggang 29 o 2 araw ito na nilahukan naman ng 46 na mga national government agencies na nakatalaga o may sangaya dito sa gitnang Luzon.
So yan ang update. Buhat dito sa lalawigan ng Zambales, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Goli para sa Impila May Todo Lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Lumako na po tayo sa ikatlot huling bugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita. Umapila ang mga mambabatas sa LTFRB na pabayaan ang mga drivers at operators na magpasya kaugnay sa franchise consolidation. Kinwestiyon ni Rizal Representative Jojo Garcia, si Transportation Undersecretary Anneli Lontok kaugnay ng consolidation requirement ng mga PUJ para makasali sa asosasyon o korporasyon. Ayon kay Congressman Garcia, ginawa ang consolidation upang hindi mahirapan ang mga driver at operator na mangutang sa bangko na gagamitin para ipambili ng modern jeepney. Ipinunto pa ng mambabatas na batay sa pahayag ng LTFRB, mayroong ruta na kukonte ang PUJ na papayagang hindi makapag-consolidate. Panawagan ng kongresista na bigyan ng pagkakataon ang mga driver kung ayaw sumali sa kooperatiba. Arangkada Balita! Ipinasilip na ng Philippine Black Hawk Auto Corporation sa publiko ang makabagong jeepney na mayroong modernong features. Ayon sa korporasyon, kabilang sa bagong features ang emergency exit doors, sliding windows at fully air-conditioned interiors. Imported anya ang naturang jeep dahil mula pa ito sa China na may 2982cc engine at Euro 4 emission. Dagdag pa ng kumpanya na manual transmission ito at kayang makapagsakay ng 23 pasahero. Magunit ang inihayag ng LTFRB na maaaring bumili ang mga transport cooperative ng locally made o mga jeepney na gawa sa Japan at China para sa PUV Modernization Program. Arangkada Balita! Sa ibang balita, 2 tripulanteng Pilipino ang nasawi habang 4 na Chinese nationals ang sugatan sa banggaan ng isang passenger vessel at water taxi sa dagat na sakop o karagatang sakop ng Verde Island dyan sa Batangas. Ayon sa Philippine Coast Guard, bandang alas 12:30 ng tanghali kahapon nang magbanggaan ang fast craft na Ocean Jet 6 at water taxi na Hop and Go 1. Niulat ni Coast Guard Station Batangas Commander Captain Jerome Jesiel na kabilang sa mga biktima ang boat captain at third mate ng Hop and Go 1. Patay sa report ng PCG, nagmula sa Batangas ang Ocean Jet 6 at patungo sa Calapan habang papunta naman sa Batangas ang Hop and Go mula sa Puerto Galera. Nagkasamaan ang 105 pasahero at 19 na crew Ocean Jet 6. Patuloy ngang inimbestigahan ng PCG ang nasabing aksidente. Arangkada Balita! Bago po sa ating segments, nakatakdang bumisita sa Malacanang ngayong araw na ito si United Nations Special Rapporteur Irene Khan. Ito naman ang kinumpirma ng Presidential Task Force on Media Security kung saan inaasahang may kapagpulong si Khan kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Magaganap ang pagpupulong bandang alas 4 ng hapon dyan sa Bonifacio Hall ng Palasyo. Nasa Pilipinas itong si Khan para sa 10 araw na pagbisita upang magsagawa ng assessment sa human rights mechanism ng Pilipinas, partikular na ang freedom of opinion at expression. Samantala, hindi naman tinukoy ng task force kung pag-uusapan ni Khan at Executive Secretary Bersamin ang issue sa operasyon ng pinagbabawal na gamot ng nakalipas na administrasyon. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Ay na miyembro
ng rebelding grupo at 4 na security officials matapos ang pag-atake ng Balochistan Liberation Army dyan sa Pakistan. Batay sa report, inatake ng rebelding grupo ang mga sundalo at security installations na nagresulta ng ilang pagsabog at minor damage sa police station ng nasabing lugar. Nabatid na ang nasabing army ay mga armadong grupong kinukundina ng pamahalaan ng Pakistan at nananatili sa pagitan ng border ng Iran at ng Afghanistan. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pinadapa ng Magnolia Hotshots ang Phoenix Super LPG Fuel Masters sa PBA Commissioner's Cup na ginanap sa Mall of Asia Arena. Nanguna sa Magnolia si Mark Barroca na nakapagtala ng 21 points, si Tyler Bay na 20 points, sa 12 points naman ang iniambag ni Ian Sanggalang tungo sa final score na 89-79. Dahil dito nakatakdang magharap nga ang Magnolia at Beermen sa best of 7 finals sa nasabing kompetisyon. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Namataang magkasamang nagja-jogging. Ano naman? Sabi ko na. Sina Catherine Bernardo at Jericho Rosales sa Marikina Sports Complex. Kayo naman, nagja-jogging lang Sa post ng netizen na si Joanne Kanja o Kanha, makikita sa larawan ang dalawang celebrity na nakikipag-selfie sa kanilang fans. Ayon pa sa netizen, kasama nila ang pamangkin ni Jericho na si John Manalo. Bilang respeto naman sa privacy ng dalawang celebrity, tumangging sabihin ng netizen ang araw kung kailan kinunan. Tumanggi ka pa, kinunan mo na nga ng larawan, tapos binigyan nyo pa ng mali siya. Kayo talaga kasi si Jericho, di ba? Binata na rin ngayon. Ikatlong beses na. Ano naman, malay mo naman kung magkaibigan lang naman din talaga, di? Parang magkapatid lang. Ewan ko sa mga to. Ito si ano to Si Raisa nagsulat nito. Si Raisa nagsulat hindi yung yung nag-post. Si Joanne. Joanne gusto mong maging mag-viral Ayan. So, eto na nga. Sa ating viral news, naku, eto naman. Umantig po sa puso ng mga netizen ang video ng isang batang nangungulila para sa kanyang yumaong ama. Batay po sa ibinahaging video ng ina ni Evo, makikitang kinakausap at hinahalikan ng bata ang isang una na may mukha na kagisnang ama. Kwento ng ina ng bata na matay noong December 23. Naku naman, last month lang din last month pa. Ang ama ni Evo matapos ngang maoperaan sa sakit na Ludwig sa angina. Naku, ano ba yun? Ayon sa mga expert, ato na nga, ang Ludwig's angina ay nagmumula sa inspection o infection. Oo, infection ng sumakit ng ngipin. Ako, mag-ingat tayo, Drew. Sumakit daw yung ngipin. At kapag napabayaan, ay maaaring ikamatay. So, mag-ingat po tayo, Pero nakakaantig naman to, Lalo na't ilang taon lang ba to si Evo, Hinahalikan niya yung larawan, litrato ng kanyang yumaong ama. Alright mga kaibigan, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin sa nakalipas ng isang oras. Nice lang pala nating batiin ng happy listening. Naku, kanina pa si Sir happy listening and viewing. Pasensya ka na, Sir, si Sir Marvin Estigoy. Hi, Sir. Kasama na rin po ang kanyang butihing ina. Siyempre si Mama Irene. Ingat po kayo lagi, Ayan. So maraming salamat. Sa pangalan din po ni Drew Nasino, ganyan din po ng buong puwersa. Good morning, John Ibanez. From the US. Morning ba yun? Paggabi na sa kanila. Good evening from the Philippines to the US. Los Angeles, California. Good evening, sunshine daw. Good evening, Sir John. Ingat ka dyan, See you soon, see you soon. Ayan. So, sa pangalan po naman ng buong pwersa ng DWIZ News and Information Center, gayon din ng Aliw Channel 23. Ito po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.